hanggang sa marinig ng kapatid na lalaki ang kanyang magandang kaibigan na nagtatawanan sa kanilang relasyon. Nalaman lang ng babae na ang inaakala niyang matamis na pag-ibig ay hindi kundi isang pagkukunwari ng kanyang kapatid na lalaki para sa paghihiganti, na ang layunin ay maghiganti sa kanyang ina na sinakop ang pwesto ng kanyang ina. Hindi nila alam na bawat salitang sinasabi nila ay naiintindihan ko. Akala ko ang tamis namin ay palabas lang pala niya para sa akin. Ang batang babae ay dinala ng ina sa bahay noong siya ay bata pa. At ang kuya noong bata pa siya ay hindi naman nagpakita ng pagkasuklem, kundi labis niyang inalagaan ang bagong kapatid na babae. Ngunit hanggang sa araw na naging ganap siyang adulto, nadiskubre ng kuya sa notebook ng babae, na punong-puno ito ng kanyang pangalan. Sa iyong diary, lahat ng nakasulat ay pangalan ko. Siguro ba, may crush ka sa akin? Iyong nakababatang kapatid na babae, yung batang naaktuhan ng lihim, takot at nahihiya, pero hindi alam ng kuya na niyayakap niya ang mukha ng babae. Simula noon, naging magkasama na sila officially, at sa mga susunod na 5 taon, talagang, pinalagaan ng kuya ang babae, na siya ay walang katapusang nagtataka, na siya ang pinakamapalad na babae sa mundo. Kahit na ang relasyon na ito ay hindi maipakita, ay masaya pa rin siya. Ngunit sino ang mag-aakalang mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Hindi mo talaga mahal ang mga pelikula, ang anak ng iyong stepmother, hindi ba? Hindi ba sinabi mo noon na laro lang yan? Kuya. Anong sinasabi nila? Sila. Pinupuri nila na maganda ang relasyon namin. Akala nila hindi maintindihan ng babae ang kanilang usapan. Ngunit ang babae ay malinaw na narinig bawat salita. Ngunit pinipilit niyang tiisin ang sakit at magpanggap na aalis. Mula noon, lalo pang nagsumikap ang babae sa pag-aaral. Iniisip niyang kapag nakapag-aral siya sa ibang bansa, marahil makakatakas siya sa relasyong ito. At nang dalhin niya ang liham ng pagtanggap, agad siyang binigyan ng kuya ng isang mamahaling kotse bilang regalo. Ngunit hindi niya alam na aalis na ang babae. Kaya noong gabing iyon, sa napagkasunduang oras ay muling pumasok sa kwarto ng babae. Duan Bokhan. Ipapakilala ka sa bahay sa boyfriend mo, kaya hindi mo na makikilala si kuya. Siyang-sihi, sasabihin ko sa'yo, kahit na wala tayong dugo na koneksyon, pero ikaw ay tanging sa akin lamang. At hindi na rin siya nagdalawang isip muli, natanggap ko ang paalala ng kapatid kong lalaki. Ngunit ang mga note na dati ay simbolo ng maliit na sweet na bagay. Ngayon ay itinapon na ng babae sa basurahan. Pero nang bumaba siya ng bahay, napansin niyang may isang estrangherang babae sa bahay. Sa tulong ng pagpapakilala ng ina, nalaman niya na ito ay ang nobya ng kuya niya. Ngunit ang babae ay hindi nagpakita ng kahit anong senyales, na nagsisikap na gampanan ang papel ng isang maamo na nakababatang kapatid. Aktibong naghahain ng tsaa para sa mapanlinlang na babae. Ngunit sa oras na iyon, ang kuya ay muling lumapit para magdikit-dikit, at kahit na pinapahalagahan pa niya ang resulta ng kanyang kagabi, ngunit ang babae ay ayaw nang magpanggap pa kahit isang segundo. Kitang-kita ang puot sa kanyang mga mata, ngunit sa harap ng pagpapabeya ng babae. Ngunit ang kuya ay nag-isip na ang batang babae ay lumaki at naging maayos kaya siya ay ganito. Pagkatapos ay niyakap niya ang batang babae, ngunit ito ay muling nagpabalik sa alaala ng batang babae sa sakit na dinanas niya noon.